Gagawin lang. Yeah. Yung CR sa baba. Kasi may nalaman. Ando na. Ito na nga yung washing. No? Hindi na daw gagamitin. Yung washing. Ewan ko. Ayaw na natin Angie gamitin eh. Washing! Hindi na daw pwede gamitin. Sabi ni Ate Angie. Bakit? Ewan ko. Buti po may pera. Pag may pera lang, papalondre na lang ako. Tumawag. Umaga, kaya nga pinagawa na eh. Gamitin yata ni Chamboyang yan sa taas. Gamitin yan sa taas. Dito sa kanya. Ako humingi niyang washing ni kay Ebol eh. Sabi ko, Bol, saka na. Kaya mo na. Pag may pera na lang. Wala pa yung pera ko. Ang tagal na. Hindi mo sinabi kay Kagawad Bonita yung kailan magkakaroon. Dapat mag-chat si chairman eh, no? Nag-post na man, no? Oh. Kasi storbo yan doon. Hindi na makaanin yun. Hindi nga, akat mga dito yung dito. Yung kulay blue, M. yung itim. Akit mo dito. Kasi storbo yan. Kasi pag-ako. Storbo yan dito. Ayun nga pala mga... Bot. Wala kang kamtanga. Ay, nasa Bulacan ka na rin? Nasa Bulacan ka na? Yung bahay dun, ginagawa yung bahay dun. Ba't daming tambak? Daming tambak. Doon sa inyo. Iisa yung sa ano mo, sa kapatid mong isang baba. Ha? Oo nga, sino yun? Ay, may, parang nga paya. Ah, tatay yun yung namatay? Gago. Nahanap sana kita, papatulong sana ako eh. Sayang. Alam rin kapatid pamangkin mo doon, Bot? Doon sa isa? Wala na doon eh. Isa nag-wifi ka? Wala na doon eh. Asan ba sila pumano? Eh, gamit mo doon. Ang gamit mo. Baka ano yun.
Di ba gagawin yun? Kasama yung isa-isa pamangkin mo? Kahoy. Wag kahoy. Bot. Yung bakal na poste. Yung makapal na ganun. Yung ganun kabakal. Ganun bakal lo. Poste mo. Yung dalawa. Mas maganda yun. Hindi maano yun. Hindi maaanay yun. Pag kahoy. Kahoy kasi. Maganda bakal. Ganun kalaki. Papatulong sana ako sa isang wali. Aakit na sa taas kay Samboyang. Aakit na yung washing kay Samboyang. Kasi gagawin na ginagawa na yung baba. Yung CR doon sa baba. Hindi, itatiles na lahat. Itatiles niya. Babaguhin na. Ewan ko sa kanila. May bagong tiles eh. Oo. Ayun nilang luma. Gusto niya kasi yung yung sa pag maghugas ka ng pinggan, ilulubog na naman yun. Para doon ilubog, para yung tubo, yung tubong kulay, orange, pwede ilubog yun, pwede naman eh. Paano yan, di na makakalabag. Papalons. Bigyan mo ako, Bot. Malapit na Pasko. Bot. Malapit na Pasko. Tingin kong pera Pasko. Ako nga maghihingi sa'yo lang ako kamani-mani. Walang ka pera-pera, tignan mo dito, wala akong money. Konti na lang yung pera ko. Barya. Ha? Tingnan mo. Barya lang, Ang koto, barya. Ang konti nga eh. Naka-vlog. Naka-vlog yung isa tanga. Ano yan? Ano yan mo? Sa gilid mo. Daming kangkong buta. Sino yun? Sino nag-aakot? Malakas wifi pala dyan, Bot eh, no? Si Kane, papasok. Pumasok na si Kane. Ewan ko lang, baka kung hindi pumasok na naman. Ewan ko. Hindi. May pasok na sila. Kane, kaya ang teacher niya wala. Kayo rin, umabsent din, wala din teacher. Yung ka nakaraan. Ewan ko lang. Baka may sakit eh. Masakit ang bulsa. Hindi, masakit ang bulsa. May sakit siya, masakit ang bulsa. Ang bulsa niya, walang money. Anong ganun? Nga. Si
ano wala yun? Oo nga. Ano ni katrabaho ni Roman, si Roman nandito. Nandito. Magawa rin siya. Tay. Siya nag-aano ng tiles. Kaya nag-aano ni. Yung tiles nito, binabare na. Hindi, siyang ano lang. Siyang ano doon. Oo. Ha? Bahala sila. Oo. Ayun, makakatulong ka. Wala ka pala ang gago. Nakakita na yung washing eh. Ha? Kaya mo na yun? Ia-akit dun tapos dito. Bahala siya sa iba. Patulungan ko yung Roma na lang, no? Tanong ko si JR. Hindi ka uuwi, boss? Hindi ka uuwi sa paglibing, boss? Hindi ka mapapaglibing, boss? Ay, joke. Grabe. Si Ate Ogie. Ayun, si Ate Ogie. Alikabok sa baba, malikabok. Malikabok dun. Hindi, pag ano dito sa lantan. Sige na nga, bot. Mapahakit yan. Hindi namin yan. Yung gamit mo ha. Ito na ito. Ang dagal. Ito pa ka nang gamit mo na lagay. Yan.
produced by Aztec Railway Portfolio. The system to the south belongs to my portfolio. There are only two things. The things that we do. Nagamit sa iba, original. Hindi nga ba? Hindi sa harap. Kanan. Kaya yung matanggap yun. Ako kaya kong tanggapin. Napansin din may 158 na resibo ang may petsa 2023 pero ginamit na justification para sa gastos sa 2022 confidential funds. Ang sagot naman ng OBP sa COA, typo error lang ito. I don't think, Mr. Chair, this was a mistake that was committed. This was a mistake that was committed after the fact, after the AOM, after Wala, walang tao doon. when they were rushing to comply with yung mga butas ko na natin. 158 times pa nangyari. Which raises the question, are these authorities serious? Are they focused? Are they focused? Naka-asan din na inadvertent numerical or typographical errors indicating 2023 instead of 2023. Considering the nature of confidential activities which are usually conducted and completed within a short period of time, and in addition to the lack of attention to details of personnel attending to newspapers from several individuals, some data and acknowledgement receipts submitted as proof of transaction. Umarap din ang isang DepEd official na nakatatanggap umano ng mga envelope na may lamang 25,000 pesos mula kay VP Sara ng DepEd Secretary pa ito. How many times po? The first time I see it, I honestly asked Shara, Mom, is it right na ilan election? Yan, no. It was just an allowance from Vice President. Si Asek Shine ay si Sunshine Paharda, dating Asek sa DepEd at nasa OBP na. Sinisika pa namin hinga ng pahayag ang mga opisyal ng OBP. Wala pang bagong pahayag tungkol dito si VP Sara, pero dati na sinabi, walang maling paggamit sa confidential funds. Para sa GMA News, Jonathan Angala nakatutok, David Walker Oras. Mga kapuso, panibagong bagyo ang pinapatayan ngayon, kaya maki-update tayo kasama si Amoy La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amoy. Salamat po sa video mga kapuso, lalo man lumalakas ang Bagyong Marce, habang lalo lumalapit sa ilalim ng zone. Dahil po dyan na, nagdala na rin ang mga lugar na nasa ilalim ng Vincenal. Sino number 1 po dyan sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Calida, Mountain Province, at ganun din sa Ifugao. Kasama rin po sa sino number 1 ang northern portion ng Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at ganun din ang northern portion ng Aurora. Inaasahan po dito sa mga nabalik na lugar, yung malakas sa bugso ng hangin. Kung hindi po lumalabas ng kanan, habang pa hindi po lumalapit ang bagyo. At ang isa pag-asa ang pinakamataas na babala, kung hindi umabot sa signal number 4. Huling napataan ang Typhoon ng Marce, 480 kilometers, ilahan po yan ng Echadi, Isabela. Ganito ang lakas ng hangin na abot ng 130 kilometers per hour at pabugsong papalo naman ng 160 kilometers per hour. Yung pagkilos po nito ay pa-northwest, sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Sa latest forecast na po ng pag-asa, babagal po itong dala ng bagyo habang mubel po ng pakangilan o pakaliwa. Kung hindi po ito na mag-landfall, kaya naman po ay dito yan sa may Babuyan Islands o dito po yan sa may northern portion ng mainland Cagayan, Webes ng hapon o Webes po ng gabi. At kung matuloy po yan, Biyernes ng hapon o gabi ay posibleng nasa labas na po yan ng total area of responsibility. Ayon naman sa pag-asa, pwede pang magbago ang track ng bagyo. Depende po din sa high pressure area na nasa taas po ng bagyo na pwede pong tumulak dito sa Bagyong Marce pababa. Ang mahalaga po mga kapuso ngayon, maging handa po yung mga lugar na sa kung tinatawag po natin na area or zone of uncertainty o zone of probability. So kung sige po, kaya umangat o di kaya naman po ay bumaba. Kaya dapat maging handa po itong extreme northern Luzon at pati na rin itong malaking bahagi ng northern Luzon. Sa ating satellite image, ito po yung instant circulation ng mga Typhoon Marce. At yung pong buntot niyan, umaabot din sa ilang bahagi ng ating bansa dito po sa Eastern Visayas. At mapapansin po nito, dito naman sa bahagi po ng Mindanao, meron din mga makakapal na ulap dyan. At sabi po ng pag-asa, ito ay bahagi rin nitong trapo extension, nitong Bagyong Marce. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, din pala yung mataas po ang chance na Grabe sa talaga. umaga pa lang dito sa Metro
Cagayan, Isabela, ganun din sa May Apayaw, at ilang bahagi din po ng Abra, Calinga, ganun din sa Ilocos Norte. Nakikita po ninyo, nagkulay orange and kulay pula, ibig sabihin po na heavy to intense rain ang mararanasan. So mga matitinding pag-ulan, kaya mataas po ang banta ng baha o landslide. Magpapatuloy po yan sa hapon at may mga pag-ulan na rin sa ilang bahagi po ng Central Luzon, Calabarzon, Mindoro Provinces, Palawan, at Bicol Region. Inasahin po natin kung sino po unanin ang ilang bahagi ng Visayas, lalo-lalo na dito sa may Samar and Leyte Provinces. Ganun din dito sa may Central and Western Visayas. Malawakan lang po ang mga pag-ulan dito po yan sa halos buong Mindanao at makikita po ninyo meron din mga malalakas na bukos, kaya doon ingat din ang mga residente. So, Metro Manila naman, may chance din po ng unang badal hapon at gabi, pero may mga pagkakataon dito mga kapuso na may kakaroon po ng thunderstorms kahit madaling araw. Dahil naman sa bagyong Marcy at ganoon po sa northeastern wind flow, maaari at delikado itong maglayag sa ilang baybayin ng Northern Luzon at ganoon din sa ilang baybayin ng Central. Akin ang latest sa labing aming panahon. Ako po si Amola Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan ang inyong Happy Tuesday, chikahan mga kapuso! Sa iba't ibang piyesta sa Mindanao, nagpapayami ng kapuso at sparkle stars. Ang celebration sinabayan din ng fun and learning. May report si Argel Delator ng GMA Quadro. Pawang katotohanan lamang doon tayo tututo at sa paraan na talagang maiintindihan nila ang bawat Pilipino para po maipakita sa kanila kung ano ang tama at ano ang hindi. GMA Integrated News, ang news authority ng Sa panahon nga daghan ang misinformation, kasi po sa reporter si Jim, Ako, alam mo kami tutulong sa akin. Sobra-sobra na itulong ng tana. Kaya sa tala, oo ang tiwala. Ibigay na ako sa Shopee. Princess, tablet. Oh no, what to do? Ang tapos na ang bilaman dahil sa konti ng mga butante. Dahil doon, diktigan ang resulta pareho sa resulta ng survey. Nakatutok si JP Soriano. ang maliit na bayan ng Dixon Notch sa New Hampshire ang unang bumoto sa pagsisimula ng in-person voting sa 2024 US presidential elections. Pagsapit ng hating gabi, bumoto na ang 6 na botante. At sa lumabas na resulta sa bayan na ito, o tig-3 boto ang nakuha nila Democratic candidate na si Vice President Kamala Harris at Republican candidate at dating US President Donald Trump. Indikasyon ng sinasabing mahigpit na labanan sa pagitan ng dalawang kandidato base sa iba't ibang opinion poll. Sa pinakahuling poll ng New York Times, nakasaad na 49% ang para kay Harris, 48%
Gusto na, inugasan ko lang. Oo, oh, teka lang. Ano, sarado mo na? Oh. Maamunggi. Siloko ko ni Kaylin ma. Ito gusto mo? Mga ganun. Gago. Ay. Sino kaya gumagawa ng ano mo? Ano ni Aling sa inyo? Yung ano niya? Yung sabon niya pang ano, panghugas. Ako na dyan. Saan dito? Ito. Ito na lang oh. Ma. Oh. Wala na, wag na. Hindi yung ano ba? Yung people. Ano kukunin dito ma? Shampoo. May bagyo. May bagyo na naman. Bayad ko man ha.
Gusto ko na nga.